Madalas nating naririnig na hindi dapat husgahan ang aklat ayon sa pabalat nito. At totoo nga iyon. May mga taong simple lang ang panlabas na anyo, ngunit may busilak na puso. May iba na mukhang suplado, pero tahimik na nagbibigay ng init sa mundo. At mayroon ding mga nagkukubli sa perpektong anyo, ngunit may itinatagong hindi magandang ugali. Ngayong araw, tatalakayin natin ang kwento ni Wade Wilson. Ang nakapagtataka nang siya ay mahuli at litisin. Maraming kababaihan ang pumuri sa kanyang kagwapuhan at karisma sa halip na magalit. Naging tila mga tagahanga pa niya ang mga ito. Libu-libong sulat at mga larawang hindi angkop ang ipinadala sa kanya para humanga at makiusap na bawasan ang kanyang parusa. Ano nga ba talaga ang nangyari noong taong iyon? Ito ay isang kaso na yumanig sa buong Amerika. Noong ika-7 ng Oktubre 2019, nakatanggap ng emergency call ang pulisya ng Cape Coral. Isang lalaki ang nasa kabilang linya. Sa takot na boses, sinabi niyang may isang lalaking wala sa sarili ang pumasok sa kanyang printing shop at sumisigaw na kailangan ng tiket para tumakas. Akala niya noong una ay biro lang ito. Pero nang makita niya ang damit ng lalaki na puno ng mapulang mantsa, nalaman niyang totoo ito. Pagdating ng mga pulis, nakatakas na ang suspek at iniwan ang isang itim na sasakyan. May mga gasgas at yupi ang unahan ng kotse. Nang buksan nila ito, nagulat sila nang makitang puno ng kahina-hinalang mantsa ang upuan. Sa investigasyon, nalaman nilang nakarehistro ang sasakyan sa pangalang Christine Melton. Habang hinahanap ng isang grupo ang may-ari, mabilis namang pinuntahan ng iba ang apartment ni Melton. Pagpasok nila, tumambad sa kanila ang isang nakakatakot na eksena. Sa tapat ng kwarto, nakita ang katawan ng isang babae na may matinding pinsala at nakahandusay sa sahig. Ang katawan ng biktima ay nakabalot ng mahigpit sa mga damit at sapin ng kama. Kinumpirma ng mga eksperto na ang biktima ay si Christine Melton na ipinanganak noong 1984. Namumuhay siya ng masaya at tahimik kasama ang pamilya sa Illinois. Ayon sa pulisya, bata pa lang ay mahal na siya ng lahat dahil sa ganda at pagiging masayahin ni Melton. Ilang taon na ang nakalilipas. Lumipat sila sa Cape Coral para manirahan. Nagtrabaho siya dito bilang serbidora sa isang kainan. Kapag walang trabaho, tumutulong siya sa pag-aalaga ng pamangkin at sa kanyang inang may Alzheimer's. Sinabi ng kapatid ni Melton na siya ang nagsisilbing sandalan ng pamilya. Palagi siyang matatag at hindi nagrereklamo kahit gaano pa kahirap ang buhay. Maayos din ang pakikitungo niya sa mga tao sa kanyang paligid. Wala siyang nakaalitan kahit kailan. Ngunit, base sa mga marka sa kanyang katawan, kahit lumaban siya, ay dumanas siya ng matinding pananakit bago pumanaw. Ano nga ba talaga ang nangyari kay Melton? Habang naguguluhan ang lahat, ikinuwento ni Cyrus, kaibigan ni Melton, na noong gabi bago ang insidente, bandang 10:00, nagpunta sila ni Melton sa isang bar sa Fort Myers para mag-relax pagkatapos ng trabaho. Doon, nakilala nila ang isang matangkad at guwapong lalaki na lumapit sa kanila. Nagpakilala ito bilang JR, 25 taong gulang. Nakakaagaw pansin siya hindi lang dahil sa kanyang itsura, maputing balat at magandang mata, kundi dahil din sa kanyang mga ngiting may biloy at mga tattoo sa leeg at braso. Sa taas na mahigit 1 metro't kalahati at magandang pangangatawan, masasabing siya ang lalaking pangarap ng marami dahil bukod sa gwapo ay nakakatawa at magaling din siyang makisama. Natuwa ang dalawang babae na makilala ang ganitong klasing lalaki, lalo na si Melton na agad na nahulog ang loob dito. Pakiramdam niya ay nakilala na niya ang lalaking para sa kanya. Kasama ni JR ang isang kaibigan na nagngangalang Jason na palabiro din. Nang magsara ang bar ng 2:00 ng madaling araw, ayaw pa nilang umuwi kaya tumuloy sila sa bahay ni Jason. Pagpasok sa kwarto,
Agad na naging malapit si Melton at JR, habang sina Jason at Cyrus naman ay lumabas para magkwentuhan. Mabilis na lumipas ang oras. At makalipas ang isang oras, nagalit ang pamilya ni Jason dahil sa ingay kaya pinaalis sila. Pagkatapos, hinatid ni JR ang dalawang babae sa apartment ni Melton sa Cape Coral. Pagdating ng alas 6 ng umaga, kinailangang umalis ni Cyrus para ihatid ang anak sa paaralan. Bago umalis, nagkasundo sila ni Melton na maghahapunan silang magkasama. Pero walang nag-akala na iyon na pala ang huli nilang pagkikita. Base sa paglalarawan ni Cyrus, natukoy ng pulisya na ang lalaking pumasok sa shop ay si JR. Hinala nila na maaring siya ang may kagagawan ng krimen. Ngunit, bandang alas 8:50 ng umaga noong Oktubre 7, may natanggap na namang tawag ang pulisya. Sa isang parking lot sa Fort Myers, may magkasintahang nag-aaway ng matindi. Sinasaktan ng lalaki ang babae at pilit itong hinihila papasok sa kotse. Pagdating ng mga pulis, nakatakas na ang lalaki. Ang babaeng sinaktan ay kinilalang si Melissa. Kwento niya, uminom sila ng nobyo niya sa bar noong nakaraang gabi. Gusto siyang isama nito sa bahay ng kaibigan, pero tumanggi siya. Dahil dito, nagalit ang lalaki. Iniwan siya sa bar at tinangay ang kanyang sasakyan. Kinabukasan, pinuntahan siya nito sa trabaho para saktan at sinakal pa siya. Matapos ang pakikipagbuno, nagawa niyang makatakas. Bandang alas 3 ng hapon, nakita ng pulisya ang nobyo ni Melissa na walang pang-itaas at nakaupo sa loob ng kotse. Nang hingin ang susi at pinalabas siya, bigla itong humarurot palayo. Ang lalaking ito ay maputi, malaki ang mata, maganda ang katawan, at may mga tattoo na tugma sa paglalarawan kay JR. Napag-alaman ding nagdala na siya ng mga kaibigan sa bar kung saan nagkita sila ni Melton at kilala siya sa pagiging marahas. Sa investigasyon, nakilala siya bilang si Wade Wilson na 25 taong gulang pa lamang. Ipinanganak si Wade noong Mayo 20, 1994 sa Fort Myers, Florida sa isang komplikadong sitwasyon. Mga menor de edad pa ang kanyang mga magulang noon. Bukod sa hindi nila kayang magpalaki ng bata, may isyu sa pag-iisip at lulong sa bisyo ang kanyang ina, kaya napilitan ng ama na ibigay si Wade sa isang mas nakakaangat na pamilya. Pero, taliwas sa mga napapanood natin na inaapi ang ampon, lumaki si Wade na puno ng pagmamahal mula sa pamilyang Wilson. Tinuring siyang tunay na anak at madalas silang nagsisimba ng sama-sama. Noong bata, inilarawan si Wade bilang masayahin, aktibo sa sports at matalino sa klase. Pero pagtuntong ng high school, nagbago siya, naging tahimik at laging napapaaway. Hindi lang iyon, nalulung din si Wade sa masamang bisyo, usap-usapan ng mga kaklase na tila nawawala siya sa sarili at nananakit ng kahit sino. Dahil sa pag-aalala ng pamilya Wilson, ipinasok siya sa rehab at pagamutan para sa kanyang mental na kalusugan. Ngunit, wala itong naging epekto. Nang mag-18 anyos si Wade, nagsimula siyang makipagkita sa mga tunay na magulang. Sa tuwing magkikita, humihingi siya ng pera. Dahil nakakaramdam ng pagkakasala ang ama dahil hindi siya napalaki, binibigyan niya si Wade ng malaking halaga. Dahil dito, lalong nawalan ng disiplina si Wade at nagpatuloy sa masamang gawain. Mahaba ang kanyang record sa pulisya at maraming beses nang nasangkot sa krimen. Noong Nobyembre 2013, nakulong siya dahil sa pagnanakaw at lumaya noong Setyembre 2014. Pagdating ng 2015, inaresto ulit siya sa kasong pang-aabuso at pagdukot. Kahit hindi umamin, napawalang sala siya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Makalipas ang 3 taon, nasangkot si Wade sa kaso ng pagkawala ni Dennis, kung saan inakusahan si Dennis ng pagpaplano ng masama sa asawa habang si Wade naman ay sa pag-aayos ng ebidensya.
Noong Pebrero 19, 2019, inakusahan siya ng kanyang dating nobya ng pagkuha ng laptop at telepono at dati na ring pamimilit sa kanya. Naglabas ang korte ng restraining order laban kay Wade. Gayunpaman, noong Hulyo 1, 2019, muli siyang hinuli dahil sa pananakit at iba pang mga kaso tulad ng pakikipag-away, pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot, at pagsali sa iligal na kalakaran ng tao. Dahil sa dami ng kanyang naging kaso, mabilis na naging pangunahing suspek si Wade sa insidente ni Melton. Ang mas nakapagtataka, noong panahong mawala si Melton, nasa ilalim pa ng probasyon si Wade. Nang puntahan siya ng mga pulis para tanungin, natuklasan nilang tumakas na siya habang hinahanap siya ng mga autoridad sa buong lungsod. Bandang alas 10 ng gabi, tumawag sa pulisya ang ama ni Wade na si Stephen. Sinabi niyang inamin ni Wade ang kanyang ginawa sa pamamagitan ng telepono. Noong una ay hindi naniwala si Stephen, ngunit nang idetalye ng anak ang pangyayari, napilitan siyang tanggapin ang katotohanan. Upang pigilan si Wade sa paggawa pa ng masama, nagdesisyon si Stephen na ipagbigay alam ito sa mga pulis. Nang tumawag ulit si Wade, ni-loudspeaker niya ito para marinig ng mga pulis. Sa tawag, ipinagmalaki pa ni Wade ang bawat detalye ng dalawang insidenteng ginawa niya sa loob lang ng isang araw. Noong umaga ng Oktubre 7, 2019, habang mahimbing na natutulog si Melton, kinuha ni Wade ang kanyang buhay. Matapos ang insidente, balak sana niyang ilibing ito. Ngunit dahil tumigas na ang katawan at hindi magkasya sa likod ng sasakyan, iniwan niya na lang ito doon at ginamit ang sasakyan ng biktima para puntahan si Melissa at gumanti dahil sa kanilang pagtatalo. Pagkatapos saktan si Melissa, tila hindi pa siya nakontento kaya nagpatuloy siya sa pagmamaneho. Dito niya nakasalubong ang isang ginang na naglalakad mag-isa. Dahil nag-iisa ang babae, nagkaroon ng masamang balak si Wade. Nagkunwari siyang nagtatanong ng direksyon para pasakayin ito. Nang makasakay ang babae, agad itong sinaktan ni Wade at ginawan ng matinding pisikal na karahasan. Makalipas ang ilang sandali, nawalan ng malay ang babae dahil sa tindi ng sakit. Akala ni Wade ay wala na ito kaya iiwan sana niya. Pero nang suriin ay nalaman niyang may buhay pa ito. Ipinagpatuloy niya ang pananakit at paulit-ulit na dinaanan ng sasakyan ang katawan ng babae ng mahigit 10 beses. Nang ikwento niya ang karumal-dumal na pangyayari, ikinabigla ng lahat ang kanyang kawalan ng pagsisisi at tila pagmamalaki pa. Pagkatapos ay inutusan niya ang ama na tawagan siya ng masasakyan para makatakas. Si Stephen, ang ama ni Wade, kahit nag-alinlangan noong una, ay nagpasyang makipagtulungan sa pulisya. Nagkunwari siyang pumayag para malaman ang lokasyon ni Wade at agad itong itinuro sa mga pulis. Ito ay sa isang abandonadong bahay. Nang dumating ang mga otoridad, kalmadong nakaupo si Wade sa sala, kumakain at umiinom na tila walang takot o pagsisisi matapos ang nangyari sa dalawang biktima. Matapos hulihin si Wade, dinala ng pulisya ang kaibigan ni Melton na si Cyrus sa ospital. Kinumpirma niyang si Wade ang taong nasa bar na gumagamit ng pangalang JR noong nakaraang gabi. Ayon sa kwento ni Wade sa telepono, 2 babae ang naging biktima niya sa loob ng isang araw. Bukod kay Melton, ang isa pang biktima ay kinilalang si Diane Ruiz, isang bartender, 23 taong gulang. Noong hapon ng Oktubre 7, iniulat ng pamilya ni Diane ang kanyang pagkawala. Sa investigasyon, nalamang si Diane ay isang single mom, kaka-engage lang at may 2 anak na lalaki, edad 19 at 29. Sa loob ng 5 taon sa bar, kilala si Diane na masipag, masayahin at walang kaaway. Bandang alas 10 ng umaga noong Oktubre 7, pinaniniwalaang nawala si Diane habang papunta sa Sam's Pub. Ang oras at lugar ay tugma sa ikinuwento ni Wade sa kanyang tawag kay Stephen. Matapos ang 3 araw na paghahanap, nagkaroon din ng lead ang mga pulis. Isang ibon ang napansing umaaligid sa bukid.
malapit sa tindahan ni Sam na naging dahilan ng pagdududa ng mga awtoridad. Pagdating sa lugar, natagpuan nila ang isang bahagi ng katawan na nasa hindi na maayos na kondisyon at mahirap nang makilala. Sa pamamagitan ng DNA test at mga natitirang marka ng tattoo sa likod, nakumpirmang ito ay si Diane. Ang mga CCTV malapit sa lugar ay nagpakita rin ng sasakyan ni Melton noong oras ng insidente. Hindi pa natapos doon. Natagpuan ang telepono ni Diane sa sasakyan ni Melton at may mantsa sa gilid ng pinto. Ang resulta ng pagsusuri ay nagkumpirmang kay Diane ang mantsa. Noong Oktubre 19, 2019, sinampahan si Wade ng kasong pagkuha ng buhay sa first degree, marahas na pag-atake at pagnanakaw. Kahit nahatulan at naghihintay ng parusa sa kulungan, hindi pa tapos ang kwento. Habang naghihintay ng paglilitis, patuloy na gumawa ng gulo si Wade. Noong Oktubre 2020, nagplano si Wade at ang kasamahan sa selda na si Joseph, 34 anyos, na tumakas. Sinira niya ang bintana ng kulungan at nagtangkang kumuha ng sasakyan para makatakas. Gayunpaman, natuklasan ang planong ito at naagapan. Noong 2021, nakakita ang mga pulis ng kulay gray na bag malapit sa kulungan. Sa loob nito ay may sigarilyo, ipinagbabawal na gamot, lighter at iba pang bawal na gamit. Isiniwalat ng isang preso na si Bobby Gandeanis Anyos ang nagpuslit nito at si Wade ang responsable sa pamamahagi. Dahil dito, nadagdagan ng 12 taon ang kulong ni Wade at pinagmulta ng $50,000. Hindi pa iyan ang pinaka-kontrobersyal na nangyari. Matapos isapubliko ang video ng paglilitis kay Wade, marami ang naakit sa kanyang itsura. Mabilis na kumalat sa internet ang mga larawan at video ni Wade na umani ng milyon-milyong views at libu-libong followers. Tinawag pa siyang Deadpool Killer dahil kapangalan niya ang sikat na karakter na Deadpool. May mga netizens pang nagsasabing hindi makatarungan ang pinakamabigat na parusa at hindi ito nararapat kay Wade. Ang mas nakakagulat, nag-organisa ang kanyang mga tagahanga ng pondo para makakuha si Wade ng magagaling na abogado. Ang mga nagbigay ng $1 hanggang $50 ay kasali sa raffle para makausap si Wade, habang ang nagbigay ng higit $1,000 ay makakatanggap ng damit na isinuot niya. Sa loob lang ng ilang araw, daan-daan ang sumali at may mga nagbigay pa ng hanggang $24,000. Ang kabuang nalikom ay umabot sa $72,358. Sa 5 taong paghihintay ng hatol, nakatanggap si Wade ng halos 4,000 sulat mula sa fans, kabilang ang mga masiselang larawan. May 163 larawan ang itinuring na masyadong malaswa kaya tinanggihan ng mga awtoridad. Hindi pa natapos, sumulat din ang mga fans sa hukom para hilinging bawasan ang parusa niya. Ang bilang ng petisyon ay lumampas sa 26,000. Kahit naging sikat sa social media si Wade, ang paglabag sa batas ay mananatiling paglabag. Ang pagkawala ni Melton at Diane ay hindi dapat maging basihan ng kasikatan ni Wade. Kahit ang ama ni Wade na si Stephen ay umaming naisip niyang tulungan ang anak tumakas, pero napagtanto niyang kung ang mga biktima ay kanyang ina, anak, kapatid o asawa, hindi niya gugustuhing mangyari iyon sa kanila. Lalo pat ang 2 biktima ay maaring mahalaga rin sa buhay ng iba. Sa kabila ng mga ebidensya, nanatiling walang pakialam at malamig ang turing ni Wade, tila ba wala siyang kinalaman. Sa korte, maayos ang kanyang suot at buhok, nakaupo ng may kayabangan at walang bakas ng pagsisisi. Kalmado pa niyang sinabi, "Hindi ako halimaw at hindi rin ako santo. Nagkamali ako ng desisyon, pero sino ba ang hindi nagkakamali?" Noong Hunyo 2024, matapos ang halos 5 taong paghihintay, nadesisyonan na ang kaso. Sa korte, ipinakita ang mga ebidensya tulad ng recording ng tawag, DNA test at CCTV footage.
Matapos ang mahabang diskusyon, iminungkahi ng hurado ang pinakamabigat na parusa para kay Wade. Ang iba pang kaso, tulad ng pagnanakaw at pananakit, ay hinatulan din. Alas 4 sa PM ng hapon noong Agosto 27, 2024. Ibinaba ng hukom ang pinakamabigat na hatol kay Wade Wilson dahil sa 2 buhay na nawala. Sa hatol, binigyan si Wade ng 2 pinakamabigat na parusa para kay Melton at Diane, 5 taon sa pagnanakaw ng sasakyan, 364 araw sa pananakit kay Melissa, 16 taon sa pagnanakaw sa bahay, at 364 araw sa iba pang pagnanakaw. Ang panahon ng pagkakakulong ni Wade ay pagsasama-samahin sa kabuuang parusa na isasagawa ng sabay-sabay. Nang i-anunsyo ang huling hatol, hindi napigilan ng pamilya ng mga biktima ang emosyon. May mga napaiyak matapos marinig ang desisyon. Napakatagal nilang naghintay para masaksihan ang sandali na makamit ang hustisya. Kahit na naparusahan na ang may sala, ang sugat sa kanilang puso ay hindi na tuluyang gagaling. Ang mga kumikinang na diamante ay kilala bilang simbolo ng walang hanggang pag-ibig. Nagbibigayan ng mga singsing na diamante ang mga tao upang patunayan ang damdaming walang katapusan. Ngunit sa kasong ito, ang mga diamanteng iyon ay naging susing ebidensya na nagbunyag ng serye ng nakakilabot na pangyayari. Nagsimula ang kwento noong 2016 habang tinatamasa ni Mary Bartel, 62 taong gulang, ang payapang buhay sa Dallas, Texas. Kasama niya ang kanyang asawang si John na nakatira sa Preston Place, isang high-end na resort. Matapos ang 67 taong masayang pagsasama, pumanaw si John noong 2015 na nag-iwan ng labis na pangungulila kay Mary. Gayunpaman, nanatili siyang aktibo. Regular na dumadalo sa misa, sumasali sa mga klase sa ehersisyo araw-araw, at nakikibahagi ng saya sa mga malalapit na kaibigan. Ngunit nagbago ang lahat noong 19 ng Marso 2018. Bandang 9:26 ng umaga, nakatanggap ng emergency call ang 911 sa plano. Nasa kabilang linya ang boses ng isang natatarantang matandang babae mula sa Preston Place Nursing Home. Dapat sana ay isang karaniwang araw lang iyon. Si Jackie, ang matalik na kaibigan ni Mary, ay papunta na upang sunduin siya para sa kanilang ehersisyo. Gayunpaman, pagdating ni Jackie, wala si Mary sa labas gaya ng nakagawian. Napansin niyang medyo nakabukas ang pinto, kaya itinulak ni Jackie ang pinto at pumasok. At nagulat si Jackie nang makitang nakahiga si Mary sa kama at hindi gumagalaw. Agad siyang lumapit sa kaibigan. Sinubukang gisingin ito sa kawalan ng pag-asa, ngunit hindi tumutugon si Mary. Sa sobrang takot, agad na tumawag si Jackie sa 911 sa pag-asang maililigtas pa ang buhay ng kanyang kaibigan. Pagdating ng emergency team sa apartment, mabilis nilang sinuri ang kondisyon ni Mary. Habang nangyayari iyon, ipinaalam ng isang pulis sa eksena ang balita sa kanyang anak na si John. Labis na nabigla si John at ang buong pamilya. Hindi lang sila nag-aalala kung makakaligtas ba si Mary, kundi nalilito rin sila sa kung ano ang nangyari at ang dahilan sa likod nito. Sa edad na 90, nananatiling aktibo si Mary. Madalas mag-ehersisyo, palakaibigan at namumuhay ng ganap na malaya. Wala rin siyang anumang nakakaalarmang sakit. Biglang nagkamalay si Mary na ikinagulat ng emergency team. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at itinuro ang pulis na nakatayo sa malapit, saka itinuro ang kanyang daliri na parang may gustong sabihing mahalaga, at doon nila napagtanto na nawawala ang kanyang wedding ring. Ibinahagi ni John, laging suot ni nanay ang singsing na iyon. Hindi ito kailanman naalis sa kanyang kamay kahit noong natutulog siya. Ang pagkawala ng singsing ay nagpapakita na mayroong talagang kakaibang nangyari. Agad na hinalughog ng pamilya ang buong apartment para hanapin ang singsing.
Ngunit ang mas nakakagulat, hindi lang ang singsing ang nawawala kundi pati na rin ang lahat ng mahahalagang alahas ni Mary ay naglaho ng parang bula. Naalala ni Sergeant Brian Franks ang isang nakaraang ulat mula kay Police Chapman tungkol sa serye ng mga pagpanaw na may kinalaman sa mga matatanda. Daan-daang matatandang babae ang pumanaw sa mga nakalipas na taon. Maraming kaso kung saan pumanaw ang biktima at nawala rin ang kanilang mga ari-arian. Ngunit ang mga pagpanaw na ito ay hindi kailanman naimbestigahan ng mabuti. Dito nila napagtanto ang bigat ng sitwasyon. Dinala si Mary Bartel sa ospital na nasa kritikal na kondisyon. Kapag nagkamalay siya at maikwento sa pulisya ang nangyari, may pagkakataon silang malutas ang kasong ito. Habang hinihintay ang paggaling ni Mary, nagpasya ang mga pulis na suriin ang mga katulad na kaso at natuklasan nila na karamihan sa mga pag-atake sa mga matatandang babae upang magnakaw sa mga nakaraang taon ay may mga pagkakatulad na nakakagulat. Mga 6 na buwan na ang nakararaan, nangyari ang kaso ni Helen Lee. Si Helen, 82 taong gulang, ay nakatira mga 9 na milya mula kay Mary sa prestihiyosong Parkview Nursing Home sa Frisco, Texas. Dati siyang mahusay na mananahi sa loob ng mahigit 45 taon bago nagretiro. Dito ay naging kaibigan niya ang isang kasama sa nursing home na si Marilyn Bixler. Si Helen ay nakatira sa 3rd floor ng nursing home sa nakalipas na 5 taon. Tinatamasa ang payapang buhay kasama ang mga kaibigan. Paminsan-minsan ay bumibisita ang kanyang apo. Samantala, si Marilyn naman ay nakatira sa 1st floor. Gayunpaman, ang hagdanan sa gusali ay laging hindi nakakandado at walang naka-install na kamera. Ayon sa ulat ng nursing home, noong 1 ng Setyembre, normal pa ang mga aktibidad ni na Helen at Marilyn. Ngunit pagsapit ng linggo, 3 ng Setyembre, biglang hindi pumunta si Helen sa simbahan gaya ng nakagawian na nagdulot ng kaba sa kanyang apo, kaya nagpa siya itong pumunta upang tingnan siya. Kwento ng apo, nakita ko si Lola na nakahiga sa kwarto at ang kanyang tungkod ay nasa tabi lang. Ilang linggo lang ang lumipas. Parehong natagpo ang wala ng buhay sina Helen at Marilyn sa kanilang mga apartment. Sa simula, ang pagpanaw ng 2 matandang babae ay hindi nagdulot ng hinala. Pareho na silang nasa edad 80, kaya ang pagpanaw sa nursing home ay tila normal na bagay. Mabilis na inihayag ng mga awtoridad na ang sanhi ng pagpanaw ay natural na sakit at hindi na nagsagawa ng autopsiya. Gayunpaman, iba ang pakiramdam ng pamilya ng dalawa. Sina Helen at Marilyn ay parehong natagpo ang tuwid ang katawan at maayos ang pagkakalagay. Ang mga pasa sa kanilang braso at ang baluktot na salamin ay nagdulot ng hinala sa kanilang pamilya na hindi ito natural na pagpanaw. Nang tanungin tungkol dito, iginiit pa rin ng pulisya na natural na pumanaw sina Helen at Marilyn at may nagnakaw lang ng kanilang alahas noong gabi ng kanilang pagpanaw. Gayunpaman, nang dumami ang sunod-sunod na nakawan, napilitan ang lokal na pulisya na mag-imbestiga ng mas malalim at natuklasan ang serye ng mga kahina-hinalang pangyayari. Sa loob ng maraming taon, maraming matatandang babae ang natagpuang pumanaw sa magkatulad na sitwasyon at lahat ay nawalan ng mahahalagang alahas. Wedding ring, gintong kwintas at relo na Rolex. Ang kabuang halaga ng mga ninakaw na gamit ay umabot sa mahigit $500,000. Ang oras ng pagkawala ng gamit ay tugma sa oras ng pagpanaw na nagpapatunay na ang mga biktima ay hindi lang basta pumanaw ng natural bago ninakawan. Isang opisyal ng pulisya ang nagsabi na karaniwan, nasa 3 kaso lang ng pagpanaw ang nangyayari bawat taon sa The Tradition Prestonwood. Ngunit sa loob lamang ng 3.5 buwan, nagkaroon ng sunod-sunod na pagpanaw na sinabayan ng pagkawala ng mga alahas. Sa halip na mag-issue ng babala para mag-imbestiga, walang ginawang aksyon ang pulisya. Mula 2016 hanggang 2018,
Daan-daang pagpanaw ng mga matatanda sa 4 na high-end nursing homes ang iniimbestigahan. Ang bilang ng mga hindi bantay na pagpanaw ay maaaring umabot sa 700 o higit pa. Sa loob ng maraming taon, wala pa ring malinaw na hakbang ang pamunuan ng nursing home habang patuloy na naghahanap ng sagot ang pamilya ng mga biktima. Nakipag-ugnayan sila kay Mando Sanchez, ang Community Relations Director sa The Tradition Prestonwood upang magtanong tungkol sa mga nawawalang alahas. Gayunpaman, sa harap ng sunod-sunod na tanong, mabilis na nagbago ang kanyang ugali, sumasagot ng maikli at walang pakialam. Dahil hindi matanggap ang kawalan ng malasakit, kumilos ng kusa ang mga matatandang nakatira sa nursing home. Nagdikit sila ng mga poster ng babala, nagpapaalam tungkol sa mga nakawan at hinihikayat ang lahat na mag-lock ng pinto para sa sariling proteksyon. Ngunit mabilis na tinanggal ng pamunuan ang mga poster na ito sa dahilang hindi ito aprobado at maaaring magdulot ng takot sa iba. Ang kawalan ng pakialam ng pamunuan at ang kanilang pag-iwas sa issue ay lalong nagdulot ng hinala sa pamilya ng mga biktima. Iginiit dati ni Mando Sanchez na ang mga pagpanaw ay dahil lamang sa biglaang atake sa puso. Sinabi niyang bigla na lang silang natumba at pumanaw. Sa huli, matapos ang serye ng mga reklamo, noong taglagas ng 2016, nagpasya ang mga detective na mag-imbestiga ng mas malalim at ipinatawag si Mando Sanchez sa istasyon ng pulisya para sa interogasyon. Isinalaysay ni Detective Alan Bachelor na ang ikinilos ni Mando sa interogasyon ay napakakaiba. Nang tanungin tungkol sa mga nawawalang gamit, isinisilang niya ito sa mga medical staff o sinabing nawala ang mga alahas habang naglilinis ng kwarto. Agad na ipinadala ang mga sarhento upang suriin ang CCTV system sa lahat ng nursing home. Nakakagulat na napakakaunti ng mga kamera, lalo na sa Preston Place. Sa 3rd at 4th floor ng nursing area ay walang anumang surveillance system na nangangahulugang karamihan sa mga pinto at labasan ay hindi nababantayan. Dahil dito, naging napakadali ng palihim na pagpasok at paglabas ng hindi nahuhuli. Ginawa ng pulisya ang lahat upang makahanap ng ebidensya at nagsagawa pa ng interogasyon sa mga medical staff na nasa eksena. Gayunpaman, bukod sa mga nawawalang alahas, wala silang nakuhang ebidensya o tiyak na suspek kaya mabilis na na-stuck ang investigasyon. Inalis na rin sa listahan ng mga suspek ang mga medical staff dahil hinahawakan lang nila ang yumao kapag natakpan na ito. At sa huli, pansamantalang isinara ang kasong ito nang walang anumang resulta. Ngunit nagbago ang lahat noong 19 ng Marso 2018 nang isugod sa ospital ang 91 taong gulang na si Mary Bartel sa kritikal na kondisyon. Ang kaso niya ay katulad ng ibang mga insidente nitong nakaraang 2 taon, pero sa pagkakataong ito, ang pagkaligtas ni Mary ay nagbigay ng mahahalagang pahiwatig sa mga pulis. Noong umaga ng Lunes, 19 ng Marso 2018, sa Preston Place Care Home, tila normal ang takbo ng lahat. Nakaupo si Mary sa kanyang unit, nasa harap ng computer at sumusulat ng email para sa kanyang mga anak. Bandang 8:30 ng umaga, may biglang kumatok sa pinto. Sa una, inakala ni Mary na si Jackie ito para sunduin siya papunta sa kanilang exercise class. Ngunit pagkabukas pa lamang ng lock, isang matangkad na lalaki ang biglang pumasok. Sa takot, ginamit ni Mary ang lahat ng kanyang lakas para harangan ang pinto. Pero dahil siya ay nasa edad 90 na, paano niya malalabanan ng isang malaki at malakas na lalaki? Mabilis siyang naunahan nito at tinulak papasok sa loob ng bahay. Agad na napansin ni Mary ang isang kakaibang bagay. Nakasut ang tao ng berdeng gloves na goma na nangangahulugang nasa panganib ang kanyang buhay. Inutusan nito si Mary na humiga sa kama. Mabilis na kumuha ng unan at diniin ito sa mukha ni Mary. Sinubukan niyang manlaban, ngunit wala siyang magawa kumpara sa lakas ng lalaki. Sa kawalan ng pag-asa,
Sinubukan niyang abutin ang alarm button sa kanyang leeg, ngunit mahigpit na hawak ang kanyang braso. Dahan-dahang nawalan ng malay si Mary. Sa sandaling iyon, bumukas muli ang pinto. Sa pagkakataong ito, ang totoong pumasok ay ang kaibigan ni Mary na nagyaya sa kanya mag-ehersisyo. Isang nakakagulat na eksena ang tumambad sa kanya. Si Mary ay nakahiga, hindi gumagalaw at nasa kakaibang posisyon. Agad na tumawag ng 911 ang kaibigan ni Mary, umaasang maililigtas pa siya. Sa loob ng ambulansya, gamit ang natitirang lakas, inilarawan ni Mary sa mga pulis ang itsura ng taong gumawa nito sa kanya. Dahil sa detalyadong paglalarawan, mabilis na nagsimula ang investigasyon at pagtatanong sa mga saksi, kasama na ang mga staff ng care home. Natuklasan nila ang mga ulat tungkol sa isang kahina-hinalang lalaki na madalas makita sa lugar na tugma sa paglalarawan ni Mary. Ang taong ito ay madalas pumunta sa 4th floor at sinasabing nandoon siya para mag-check ng tulo sa tubo. Siya ay may taas na 1.78 meters, bigat na 81 kilos, maayos manamit, at may dalang bag. Kasabay ng oras ng insidente kay Mary, nakatanggap ang mga pulis ng ulat tungkol sa isang estranghero na umaaligid sa parking lot ng care home ng ilang oras. Nakuha ng tumawag ang plaka ng sasakyan at nang tingnan ng pulisya, nalaman nilang nakarehistro ito sa pangalang Billy Chimirmir. Si Billy, 26 taong gulang, ay tugmang-tugma sa description ni Mary. Sa pag-check ng CCTV, madalas siyang nagpapanggap bilang nurse, tubero, maintenance staff at iba pang papel. Dito na nagsimulang mapansin ng mga detektib ang estilo ng suspek. Ginagamit ni Billy ang mga lumang uniforme mula sa dati niyang trabaho para makapasok sa mga care home gamit ang mga pintong walang bantay. Nang palalimin ang investigasyon, nalaman nilang may kasaysayan siya ng kahina-hinalang gawain, kabilang ang pagmamaneho ng nakainom. Lalo na noong 2016, nahuli na si Billy dahil sa pagpapanggap bilang maintenance staff para makapasok sa isang pasilidad. Noong Marso 2018, isang araw matapos ang insidente kay Mary, natagpuan ng pulisya ang kahina-hinalang sasakyan sa Walmart, 9 kilometer mula sa bahay ni Mary. Bandang 2:30 ng hapon, nakita sa CCTV si Billy na naglalakad sa loob ng supermarket. Kung titingnang mabuti, makikitang sinusundan niya ang isang matandang babae na nakapulang damit at ginagaya ang bawat galaw nito. Sinundan siya ni Billy sa mga pasilyo ng higit sa 20 minuto. Nang umalis ang babae sa supermarket at sumakay sa kotse, mabilis ding umalis si Billy. Hindi alam ng babae na ang kahina-hinalang sasakyan at ang lalaki mula sa Walmart ay lihim na nakasunod sa kanya palabas ng parking. Nakakatakot isipin na sa isang simpleng pamimili, maaari ka na palang masundan hanggang sa iyong tahanan. Bandang 5:50 ng hapon ng araw ding iyon, natagpuan ng mga pulis ang sasakyan ni Billy. Ang driver ay tugmang-tugma sa paglalarawan ng suspek. Tahimik nilang sinundan ang sasakyan nang pumasok ito sa isang apartment complex. Huminto si Billy sa tapat ng basurahan, bumaba at may itinapon sa loob. Habang patuloy na sinusundan ng isang grupo ang suspek, tiningnan naman ng iba ang basurahan. Dito nila natagpuan ang isang pulang kahon ng alahas na pilit binuksan. Sa loob ay may natitira pang ilang gamit at isang card na may pangalang Luthi Harris. Mabilis na tiningnan ng pulisya ang pagkakakilanlan at nalamang isa itong babaeng may lahing Vietnamese, 21 anyos, na nakatira malapit doon. Dito na nagsimula ang karera laban sa oras. Nagpasya silang puntahan ang tinitirhan ng babae para mag-check. Pagdating doon, sinabi ng isang kapitbahay na nakita pa nila ito sa mailbox bandang 4:30. Hindi pa natatagalan bago dumating ang mga pulis. Dahil sa kutob na may hindi magandang nangyari, pumasok ang mga pulis at sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Ang babaeng kinilalang si Luthi Harris ay pumanaw na. Ang bahay ni Luthi Harris ay walang senyales ng pilit na pagpasok
at mukhang walang kakaiba sa simula. Gayunpaman, dahil nakita ang kanyang kahon ng alahas sa basurahan, lahat ng ebidensya ay nagtuturo kay Billy bilang may pakana sa seryeng ito ng krimen. Lalo pang naging mahigpit ang pagtugi sa suspek. Samantala, patuloy na nakabuntot ang mga pulis kay Billy, desididong hindi siya palalagpasin. Sa wakas, matapos ang isang oras, matagumpay na nahuli si Billy Chemermir sa kanyang apartment sa Dallas. Ayon sa mga ulat, ang suspek na si Billy ay dinala sa Dallas County Jail na may kasong may kinalaman sa pagkuha ng buhay. Habang iniimbestigahan, paulit-ulit niyang sinasabi na wala siyang kasalanan at walang alam sa mga pangyayari. Pero nang ipakita ng mga detektib ang mga matibay na ebidensya, mabilis na nagbago ang kanyang ugali. Sa apartment ni Billy sa Dallas, nakakita ang mga pulis ng maraming cellphone, gloves, peking passport at mga alahas na pag-aari ng mga biktima. Bukod pa rito, nang dalhin ng mga pulis ang litrato ni Billy sa mga sanglaan at tindahan ng alahas sa lugar, isang may-ari ng Diamond Gold Exchange ang agad na nakakilala sa kanya bilang regular na customer. Sa mga CCTV footage, madalas makita si Billy sa nasabing tindahan. Tuwing pupunta siya, nakikipagtawanan at nakikipagkamay siya at nagpapakilala bilang legal na nagbebenta at bumibili ng alahas. Sa pamamagitan ng pagbisita sa iba't ibang sanglaan at online platforms tulad ng eBay, tinatayang kumita si Billy ng mahigit $100,000 mula sa pagbebenta ng alahas. Ngunit ang totoong halaga ay maaring mas malaki pa sa inaakala ng mga pulis. Noong Abril 2022, nagsimula ang ikalawang paglilitis kay Billy matapos ang unang paglilitis sa kaso ni Luthi Harris ay natapos ng walang hatol. Sa pagkakataong ito, nakatutok ang korte sa pagpanaw ni Luthi Harris kahit na pinaghihinalaan si Billy sa hindi bababa sa 20 pang kaso. Giit ng taga-usig, ito ang kasong may pinakamatibay na ebidensya dahil si Luthi Harris ang huling biktima, isang oras bago mahuli si Billy. Sa unang araw pa lang, ipinarinig sa korte ang salaysay ni Mary Bartel, ang tanging nakaligtas sa insidente kay Billy. Dahil sa detalyado at nakakilabot na kwento niya, naramdaman ng lahat sa loob ng korte ang tindi ng takot na kanyang hinarap. Matapos ang 45 minutong deliberasyon, hinatulan si Billy ng habambuhay na pagkakulong dahil sa krimen laban sa buhay. Sa wakas, nakahinga na ng maluwag ang pamilya ni Luthi Harris. Kahit wala na siya, nakamit din ang hustisya. Sa sumunod na linggo, inimbitahan ang mga pamilya ng 22 iba pang biktima para harapin si Billy. Noong Oktubre 7, 2022, muling hinatulan si Billy ng habambuhay na pagkakulong sa ikalawang pagkakataon upang masiguro na hindi na niya muling magagawa ang masama sa kahit sino. Sa kasong ito, makikita ang pagkukulang ng mga awtoridad sa lugar, tila nagkulang sila sa responsibilidad sa pagtugon sa pagkawala ng buhay ng iba. Mabuti na lang at nagawang ilarawan ni Mary ang gumawa ng krimen para hindi na ito makaulit. Kung wala si Mary Bartel, hindi natin alam kung ano pang masamang pangyayari ang maaaring sumunod. Ikaw naman,